Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya talaga. Actually, kanina pa po akong madaling araw gising. Kasi 'pag Sunday po meron ding kabataan. Kaya nagturo din po ako sa mga kabataan kanina and I praise God for that. Kasi in that way, kahit sa online lang po ako 'no, na nakikita ko yung value ng oras. Nakikita ko yung value ng lakas natin na saan ba natin na-spend yung lakas natin. Kaya sa mga mommy diyan, Happy Mother's Day po, 'no. Happy Mother's Day din sa aking spiritual na nanay. Amen. Purihin ng Panginoon sa mga nanay na sabi nga yung meaning ng mother. Mom, M, letter M is stand for merciful in love. Amen. Merciful in love. O is stand for obedient to God. Amen. And letter obedient to God. Okay, yung letter O. Letter T is stand for trusting His promises. Amen. Tayong mga Kristiyano, we're mama, we're trusting to His promises. Sometimes yung iba diyan wala ng asawa, single mom na lang, 'di ba? Minsan naman may asawa ka pero parang wala kang asawa. Gano'n 'no? So, we're trusting to His promises, yung letter T. Kasi nga ano, alam natin na Diyos ang nagbibigay. Yung letter H naman, humble in service. Amen? Nagha-humble tayo sa Panginoon habang nagse-serve tayo sa Kanya. Letter E, encouraging the family. Tayong mga mama, tayong mga mother, 'di ba, nag-e-encourage tayo sa family, encouraging the family. And letter R, we are rooted in faith. Dahil ang foundation natin is si God, we are rooted in faith. Letter S po, shining with Christ love. 'Di ba? Nagsha-shine tayo sa ibang tao, nagsha-shine tayo sa asawa natin, sa mga anak natin because of the Christ love in us. So yung day, 'di ba? Yung day letter D stand for devoted in prayer. 'Di ba? Para makapagsimula tayo sa laging umaga natin, we are devoted in prayer. Lagi tayong mag-start sa paanan ng Diyos, mag-humble sa Diyos, i-position tayo ng Diyos sa posture natin sa Panginoon. Mag-start tayo lagi sa prayer. Amen? Letter A is para mag-abound. Yung abounding in grace niya. Sa bawat araw natin, sa bawat gising natin, mag-abound ng mag-abound o mag-umapaw yung grace ni God. And letter Y is mag-yield tayo. Sumandal tayo sa God's will. Amen? Yes, may mga plano ka. Yes, may mga gusto ka. May mga ano ka, mga pinaplano ka, pero let's yield in God's will. Amen? So, purihin ng Panginoon. That's the Mother's Day. Mother's Day meaning, amen, na ano, na nakaka-bless. Amen? So, praise the Lord for that. And today, ano po, ang inimpress sa akin ni Lord, dito ko na lang siguro tapusin yung yung aking yung aking ano, what do you call that? Yung aking series ng Found. Okay. Last ano, inano ko nung last Thursday ng birthday ko, yung ano, yung, Jesus finds you in our failure. Amen? And today, um, found and send. Okay? Found and sent. I think this is the last. No, if God's willing, this is the last ng aking series po after ng resurrection. Found and sent. So, yung first, di ba, yung about kay Mary after ng resurrection, kaya this, about kay Mary, nung pumunta siya sa libingan ni Mary, and then si Cleo, I think Cleopas, or sa Luke, yung dalawang magkaibigan na naglalakad, that Jesus encountered them with their disappointment. Jesus find us in our doubt. Kapag nagda-doubt tayo kung paano niyang kinatagpo sila Thomas, amen? Kung paano niyang kinatagpo yung mga disciple nung panahon na nagda-doubt sila, 'di ba? Yung mga taong naniniwala sa kanya, na-disappoint sila, but Jesus still find them. 'Di ba? Hindi sila kinonfront sila ni Jesus, hindi sila ano, hindi sila
pinagtabuyan or sinisi ni Jesus, but they confront us. And last, yung ating Jesus find us in our failure. Kapag nagfe-fail tayo, Jesus find us, di ba? Pina-find pa rin tayo ni Jesus kung paanong find si Peter, na kung kinatagpo siya noon, the beginning, di ba, sa pangingisda, kinatagpo ulit siya ni God sa pangingisda nung siya ay nag-failed. Kasi sometimes, di ba, we went back to our old habit, old thinking, old us. Kapag nafe-fail tayo, bumabalik tayo sa kung sino tayo. Amen? But Jesus remind us, Jesus confront us, di ba? That, Peter, do you love me? Di ba? Feed my sheep. Peter, do you love me? Take care of my sheep. Peter, do you love me? Amen? Di ba? Kalimutan ko isa. Okay? Feed. Feed, take care. Tapos, meron pa isa. Di ba? Anyways, Jesus, hindi siya inano ni Jesus, but pinaalala sa kanya ni Jesus, bakit kita tinawag? 'Di ba? Ayun, parang gano'n, sinabi ni Lord na maging pastor siya ng kanyang mga sheep. 'Di ba? Tinawag kita from the beginning to follow me, sabi ni Jesus sa kanya. Kaya kita tinuruan habang ako ay lumalakad, 'di ba? Habang siya ay lumalakad, tinuruan siya ni God kung paano mag-pastoral, kung paano mag-send ng sheep. And then, nung tinagpo ulit siya ni Jesus dahil sa kanyang failure, dininay ko si Jesus, nawala yung identity niya, binalik ulit siya ni Jesus doon. Peter, di kita tinawag as a failure. Tinawag kita, di ba, para to follow me. Tinawag siya ulit para remind siya, Peter, tinawag kita bilang mag-alaga sa shepherd ko, pakainin sila, ilid sila. Because you are my pastor. Di ba, tinawag kita evangelist, tinawag kita teacher, tinawag kita, follow me. Sabi niya doon. Amen? Yun yung ating mensahe last Thursday. And huwag niyong kakalimutan kung bakit tayo tinawag ng Panginoong Diyos. We have to follow Jesus. Because Jesus find us in our failure. Alam niyo po, sabi nung Bible, the righteous fall down 7 times. Pero tatayo pa rin. Amen? Imagine how the righteous fall down ng 7 times, 7 beses, pero tatayo pa rin. Righteous yun ah. Amen? And I praise God for that kasi in-inspire ako ng word na yun. Sabi ko, how the righteous fall 7 times pero tatayo pa rin. Ng 7 beses na paulit-ulit. And God impressed me the word, anak, because I am the righteousness. I am your righteousness. So kung ikaw nagfe-fail ka bilang nanay, 'di ba kaya pala ni-remind tayo ni Lord na sabi niya, hindi sa pamagitan ng inyong mga gawa kaya kayo naligtas. Kaya pala kaya pa rin natin, kahit pala mabuwal tayo ng 7 beses, tatayo pa rin tayo kasi yung righteousness natin hindi galing sa atin, Ate Melda. Hindi galing sa atin, Ate Kat, Ate Meds, Nanay Andrea, Pavrin, Ate Selena, Kuya James, 'di ba? Tatay Yolando, Tita Annalisa, Robilin, Ate Joy, Ate Ann, Kuya JB. Amen? Our righteousness is not from us. Kaya pala kaya pa rin tayong itayo ng kahit ilang beses ng righteousness na yun because it's not from us. It is Christ who live in us. Kaya babangon pa rin tayo. Kahit mabuwal tayo ng 7 beses, ibabangon pa rin tayo ng righteousness na yun. And it's inspire me a lot talaga. In-inspire ako ng word na yun. Na sinabi ni Lord, I am your righteousness. Kaya tatayo ka dahil sa akin. Tatayo ka, 'di ba? Susunod ka sa akin. Kaya purihin po ang Panginoon sa word na yun ni God na talagang nag-inspire sa akin, and I praise God for that. And thank God po sa lahat ng biyaya niya. Salamat po sa araw na to. Salamat sa lahat ng katagumpayan ng buong linggo. Amen? So praise the Lord. Tayo po'y dumako sa Found and Sent. Amen? I think this is my last series po ng Found and Sent. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay dumako. Hallelujah sa isang maikling panalangin. Yan niyo pong lumuhod muna ako sa bangkuang ito. Praise Jesus, Heavenly Father, we praise you. We magnify your name and we glorify your name. We thank you, Father God. Thank you, Father God, na
Kami ay nasa harapan mo ngayon. Salamat, Panginoon, na kami ay nandito, Panginoon, upang humingi, upang magpakumbaba, upang humiling, Panginoon ko. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang aming mga puso sa oras na to. Patuloy na nagsusumamo sa iyo, patuloy na nagpapagabay sa iyo, Panginoon, patnubayan mga aking mga bibig, maihayag ko ang iyong mga salita ng buong puso, Panginoon, ng buong pag-iisip, buong karunungan na nagmumula sa iyo, O God, at hindi lang, Panginoon, sa aking emosyon, Ama. Patuloy kang mangusap sa bawat espiritu ng bawat isa. I thank you that you are the same God yesterday and forevermore, Father God, and everlasting Father. Lord, thank you, Father God. I humble myself right now, Panginoon. Langisan mo aking mga labi, mangusap ka sa aming mga buhay, Panginoon. And I thank you that your presence is in the mid of us. Dahil kung may tatlong nagtipon sa pangalan mo, nandito ka, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Iba-iba man kami ng araw, dear Panginoon ko. Lord, iba-ibang oras. Panginoon, salamat, Ama, sa ibababa mong salita sa oras na to na bumusok, marak sa aming mga puso at maitanim sa matabang lupa, Ama. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po dumako. Okay. Sa atin pong topic today about the pound and cent. Okay. So like I said po, tayo po ay pahanap nga po Ate Imelda sa Matthew 28. Ito po yung magiging topic natin. Matthew 28. So praise God. Amen. So Amen. So hindi nabaybay ng bawat isa. Siguro hindi ko rin kasi naihayag dito yung the rest ng series na to. But in 5 weeks, 'di ba po? Naihayag ko and nabaybay ko po yung salita ng Panginoon habang ako po ay nag-aaral, nagde-devotion kung paanong mula kay Mary, katulad ng sabi ko, sa 2 disciple, sa mga tao na nangangailangan na makita pa yung butas at mga sugat ni Jesus Christ para maniwala sa mga doubt nila, sa mga tao na na-restore after ng deny nila si God. The same fire, 'di ba? The same God na sinasamba niya and then same God na dininay niya. 'Di ba? Every single week na inaano ko yung same pattern ng mga Bible verse, mga kwento about kay God na sometimes na nawawala tayo, sometimes we are broken, sometimes we walk away to wrong direction, 'di ba? But still, yun yung lang naman sa lahat ng kwento na yun. Gusto kong maintindihan ng bawat isa that Jesus found us. Jesus found them. Natagpuan sila ng Diyos, kinatagpo sila ng Diyos, 'di ba? At ganun din tayo. Kung naging wrong direction tayo, mali yung pattern na nilakad natin, nawala tayo o nagwala tayo, 'di ba? Na broken tayo. Amen. Bumalik tayo sa dating thinking natin, sa old na tayo, Jesus still find us. And ngayon, I want to shift something. Bawat isa sa atin, ma-shift natin, ang ma-turn around natin yung ating mga pag-iisip. Amen. Sa entire na series na to na pinahayag sa pamamagitan ng wisdom at karunungan ng Panginoon. Amen. After all, nakinatagpo niya yung mga tao na yon. Hindi lang sila natagpuan ni Jesus. Sinend din sila. Jesus sent them. After kinatagpo si Peter, 'di ba? Yung dalawang lalaki, si Mary, amen. Name it, lahat ng kinatagpo ni Jesus. Jesus sent them. Sinend sila ng Panginoon. At ito, yung pakiramdam ko, ito yung tension sa bawat isa sa atin. Na yung kind ng uncertainty, amen, na hindi masyadong napag-uusapan ng buong understanding ng bawat isa. Yung si God po, hindi lang siya basta nag-i-exist. There is more personal na sinasabi ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi ka lang basta naghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka lang lumalakad para ipakita na shinare ko si Jesus, para ipakita, 'di ba, na nag-share ako ng gospel, may ministry ako, may mga tao akong hawak, may mga handle ako. No, there's something more personal na gustong ipahatid sa iyo at sa akin ng Panginoon. Amen?
Hindi lang para i-show up ni Jesus, yung specifically na dinadirect niya sa atin. But when Jesus direct us, di ba, it is very clear. Malinaw na sinasabi yun kay Peter, malinaw na sinasabi niya yun sa lahat ng tao. And sometimes hindi ka sigurado. Amen? Sometimes hindi ka sigurado sa sarili mo, am I the right person, Lord? Ako ba talaga yung tinawag mo? Lord, ganito ako di ba? Alam niyo yun, marami tayong mga disqualification sa sarili natin. Pero ang kapanawagan ng Panginoon is real. Hindi to kunwatong pangyarian lang, hindi to nagkamali siya, Ate Melda, na ikaw yung pinili niya. Diba? Lahat ng ito, hindi ito nagra-round lang sa parang mga libro natin sa mathematics na mayroon pang mga 'di ba, mga formula ba para makuha 'yung sagot. Dito, siya na 'yung gumawa ng formula, siya 'yung lahat ng gumawa, 'di ba? And he just chose you at hindi siya pwedeng magkamali doon. Amen? Kasi yun yung mga tanong natin sa sarili natin hindi ako qualified, Lord, I'm not enough. 'Di ba, hindi pa ako magaling, Lord. Paano ako maghahayag ng salita mo, may sakit pa nga ako Lord, I'm not ready, hindi pa ako handa. Kaya naghihintay pa tayo. Kasi inaantay natin na matawag tayo. Amen? Pero yung feelings na yun na antayin mo na, alam mo yung antayin mo maging perfect ka, antayin mong gumaling ka, antayin mong yes, darating po yun. Pero hindi mo kailangan maging perfect bago tawagin ng Diyos. Hayaan mong tawagin ka ng Diyos and let make Him perfect you. Let make Him perfected you. Siya ang gagawa ng, kung feeling mo disqualified ka, siya yung magko-qualified sa'yo. Kaya nga hindi ito sa pamagitan ng iyong mga gawa. And hindi ka kailangan maghintay pa. Amen? Dahil naniniwala po ako, we have powerful testimony, we have enough, 'di ba? Alam natin na i-fill tayo ni God. Amen? So samahan niyo po ako na dumako sa Matthew 28, pabasa nga po Ate Melda, 16 hanggang 20 po. Purihin ng Panginoon. Amen po, 16 hanggang 20. Ito po ang sabi. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang mga nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen po, Sis Beb. Amen. Ito po yung after resurrection po yung pinag-uusapan natin Hindi po ito yung mamamatay pa lang si Jesus. Amen? So after na po ito ng pagbuhay ng ating Panginoon. And sabi sa Bible, yung same na spirit na nagbuhay sa Kanya is same spirit na nasa iyo ngayon. So yung kinausap ni Jesus that time, mga kapatid, sa kabila ng paghihintay nila sa pagtawag, amen. Yung mga pakiramdam nila na nagda-doubt sila. Nagtaantay sila kung kailan sila magsisimula. Amen. Nakatayo sila doon habang sila'y naghihintay. 'Di ba? Itong mga tao na 'to, yung iba may doubt. Hindi po sila pare-pareho ng pakiramdam As you said, Ate Melda, sa binasa mo, ikaw mismo, 'di ba? Nakita mo po, hindi lahat naniniwala kay Jesus. Yung iba diyan nagda-doubt. Yung iba sa atin nagda-doubt kahit nga Kristiyano pa tayo. Amen. Yung iba sa atin nagda-doubt. Yung iba sa atin parang ayaw humakbang. So katulad ng message, not all of them, but some. Yung iba, hindi makapaniwala. Habang nakatayo sila sa mountain na yon at nakatingin sila sa pagkabuhay ni Jesus on their own eyes.
sariling mga mata nila ha, na kahit nakikita na ng sariling mata nila, hindi pa rin sila makapaniwala nung panahon na yon. Amen? Without posing. Sa mga doubt na yon, amen, na niresolve ni Jesus nung siya ay nag-step forward. Amen? Kaya, alam niyo po, minsan, hindi naman ang talagang pagsosolve is yung makita natin ng clear sa harapan natin. Kasi that time, mga kapatid, napaka-clear, nasa harapan nila si Jesus. Pero nandun pa rin yung doubt. Minsan, ang dami na rin ginawa sa'yo ni Jesus, pero nandun pa rin yung doubt sa'yo, hindi pa rin clear sa'yo. Amen? Hindi tinatawag ni Jesus dito yung kung sino yung ready. Amen? Naniniwala ako na itong salita na to, salita din ni Jesus sa'yo ngayon at sa akin. Hindi niya tinatawag dito, who's ready? Diba? Mula ngayon, diba? Sabi niya, hindi niya sinabi yon. Kahit na may doubt yung mga tao doon, nag-command siya. I have commanded you. Sabi niya doon. Do you think hindi alam ni Jesus na nagda-doubt yung ibang tao doon? Pero hindi niya sinabi kung ready kayo o hindi. Inuutusan ko kayo. Diba hindi? Nagsalita si God kahit na alam niya na may mga tao nagda-doubt pa rin sa kanya sa mga tao na nandun. Yung whole group na yon, Ate Imelda. Yung mga tao na nandun nakatayo habang tinititigan siyang nabuhay siya sa pagkabuhay niya. May worshiper doon. May mga nag-aalinlangan din doon. Amen? May mga tao na hindi naniniwala kay Jesus doon. May doubter at worshiper na nandun. Nakapaipon sa mga tao na yon. Pero sinabi pa rin niya, go! May mission pa rin. Go! Sabi ni Jesus. Na yung mission na yon, hindi yun binilt dahil sa confident nila. Binilt yon dahil sa authority niya. Amen? Pa-heart naman po. Diba? Pa-heart naman. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? That the mission was never built on their confidence. It was built on His authority. His authority, galing sa authority niya. Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey everything I have commanded you. Sundin niyo lahat ng sinabi ko sa inyo. And surely, I am with you. Always, sabi niya. Hindi niya sinabing iwan ka niya, Ate Imelda. Always. To the very and end of age. Napakagandang declaration ng Lord. Sabi niya, binigay na sa akin ang kapangyarihan. Lahat ng authority binigay sa akin ng Diyos Ama. Diba? Sa pakikipag-isa ng banal na spirito, mga kapatid, na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Amen? So, ang point 1 ko po dito, worship and doubt can live in the same moment. Pwede palang nag-worship ka and nagda-doubt ka at the same time sa Diyos. Amen? One sentence, two responses. Same group, mga kapatid. Same group. Isang grupo. Sa same mountain. Same reason ni Jesus Christ. Katulad ng sabi ko sa inyo, nung last, kinakatagpo si Peter sa same place, same, ganon din si Jesus dito, same lugar. Diba? Kinatagpo niya yung mga tao na to, same group, nakitagpo niya, doon yung mga disciple niya. Same Jesus, na namatay at nabuhay muli. Amen? Alam niyo po ba sa Greek word, sa Matthew, 2 beses ginamit yung doubt, nang ibig sabihin ay distas. Nang ibig sabihin po nito, ito yung not intellectual rejection or unbelief. Yung hindi mo paniniwala o nire-reject mo yung Panginoon. Hindi magkapareho na yung isa naniniwala ka, yung isa nagre-reject, yung isa hindi naniniwala. Alam niyo yun? Or to stand in two places at once. Yes, mananampalataya ka, but you doubt and then you believe at the same time. Yun yung doubt. Yun po ibig sabihin ng pag-aalinlangan. And one more, to be fooled in two directions.
Amen? Gusto mong maniwala, gusto mong hindi maniwala. Yun po yung ibig sabihin ng doubt. At ito yung nag-appear sa mga tao doon sa binasa natin. Even si Peter na naglakad siya sa tubig, di ba po? Nung naramdaman niya yung hangin, nung nagsimula siyang lumubog, sabi ni Jesus sa kanya, "You of little faith, why did you doubt?" Diba? Doubt, yung kanyang naramdaman kasi naramdaman niya na kahit nandun na siya sa middle, di ba, ng miracle, nakahakbang na siya, nakalabas na siya sa boat. Nagawa niya yung mga bagay na imposible para sa kanya, pero hinila pa rin siya sa isang direction kung saan dun siya lumubog. Amen? Kaya doon sa lugar, doon sa mountain na yon, may nagda-doubt kay Jesus. Amen? And sometimes, yung doubt natin, yun yung nagbibigay sa atin na sometimes lalayo ba tayo o mas lalapit tayo kay God? Or sometimes, yung doubt na yun, ginagamit ni Jesus para i-show up niya yung kaya niyang gawin. Yung mga bagay na higit pa sa kaya mong isipin, kaya mong gawin, na kahit nagda-doubt ka, pinapatunayan pa rin sa'yo ng Diyos na I am God, I am the final word. Hindi ikaw. Hindi yung final thinking mo, kundi ako. Yung plano ko, hindi plano mo. Amen? Kaya makikita nyo doon na may mga taong nagda-doubt at yung iba doon nagwo-worship naman kay God. Hindi sila dumadaan sa parang opposite na place kasi yung mga tao na disciple ni God, may andun pa rin yung kanilang doubt sa God. 'Di ba? Same in the isang lugar na pinaglalaruan ng doubt and belief sa mind natin, sa heart natin. Hindi magka-opposite. Iisang lugar yung pinanggagalingan sa puso at sa isip natin. Amen? Kaya ito yung mga unsettled place. Unsettled na lugar na kahit na nakikita, same place ng mata mo na nag-ooperate sa mind mo, sa heart mo. 'Di ba? Na binibigyan tayo ng Panginoon ng sight na makita siya, ng sight sa sitwasyon na makita na kaya niyang gumawa ng mga bagay na imposible sa buhay natin. Pero nandun pa rin yung God, yung doubt natin kay God na nagbibigay ng barrier o pader, 'di ba? Kahit ang gusto lang naman ng Lord, maging simpleng honest tayo sa Kanya, yung condition natin. Na yes, lumalakad pa rin tayo sa journey na to. Pero siya pa rin naman ang gagabay sa journey natin ngayon. Same ng mga tao sa bundok na yon, mga kapatid. Wala namang ibang magpapatagumpay sa kanila kundi si Jesus eh. Ganon din naman sa atin eh. Wala naman tayong ibang makapagpapatagumpay sa atin kundi si Jesus. Kaya sana this week, this is Sunday morning sa akin, Sunday ng gabi sa inyo, sa mga papasok na week, stop apologizing. Kung ano yung nakikita mo sa sitwasyon mo ngayon, 'di ba, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung ano yung comparison mo sa mga bagay na sitwasyon mo ngayon, find the moment, mga kapatid, na umupo tayo. Umupo tayo, 'di ba? Lumuhod tayo at sabihin natin, Lord, I believe. Jesus, I believe. I'm not sure. Hindi ako sigurado sa bukas ko. Hindi ako sigurado sa lahat ng bagay. Pero Lord, lahat ng mga binabasa ko, lahat ng mga promises mo, magbibigay sa akin ng inspirasyon na ngayong araw na to. Naniniwala ako that your mercy is new every day. Lord, naniniwala ako na makapagtatagumpay ako dahil pinili mo ako, hindi ko pinili sarili ko. Lord, nilagay mo ako sa posisyon na to. I believe. I believe your promises. I believe your wills. I believe lahat ng sinabi mo sa journey ko, Panginoon. Enough po yun na mag-step. I believe in the faith na dineposito mo sa akin. Kahit pagano kaliit yun, kahit nga kasing liit pa yan ng mustasa, mga kapatid. God is enough to step toward you. God is enough, diba, na mag-move sa mga doubt mo. God is enough na papulpil yung journey na binigay niya sa'yo. Hindi siya pwedeng magkamali na pinili ka niya.
Kung feeling mo disqualified ka, kung feeling mo you're not enough, feeling mo lang yun. Iba yung paningin ng Diyos sa paningin mo. Iba yung understanding ng Diyos sa understanding mo. Iba yung thought niya sa thought mo. Do not compare, di ba? Ano, wag nating isipin lang sa understanding natin. Amen? Kaya ang point 2 ko po, after ng point 1, na pwede palang at the same time, di ba, andun yung doubt natin, at the same time, andun yung ating pag-worship. Point 2 po, clarity comes with commitment. Kung gusto mong maging malinaw, di ba? Kasi sabi ni God doon, all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, sabi niya, kaya naman, go. Sabi niya sa akin, ay sa atin. Amen? That word therefore, di ba, yung word na therefore na yon, mas mahigit pa. Diba? Ang pwedeng work na mag-appear sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Siyang authority na nagbigay. If all authority, sabi niya sa English diba? All authority hindi some. Hindi yung iba, some Kaya wag niyong isipin na mas malakas ang demonyo. No, na pag ginalaw kayo ng demonyo, wala na kayong laban. Hindi. Ang all authority nasa Diyos. Ang all control nasa Diyos. Diba? Walang kapangyarihan ng demonyo pag hindi pinahintulot ng Diyos. Wala siyang kapangyarihan sa inyo. You are in the wall of protection ng Lord if you believe. All authority on heaven, on an earth. Kaya bang sabihin ng demonyo sa inyo yun? Diba? Walang ganon. Si God na to, na King of King and King of King and Lords of Lords ang nagsasabi sa atin. Therefore, go. Amen? Kaya napakahalaga po ng direction na binibigay sa atin. Establish. Ito yung established na word ng God sa atin. Hindi niya to ginagawang suggestion, Ate Imelda. It is a command. Hindi to command ng pastor mo. Hindi to command ng mentor mo. It is the command from God. Can you imagine na yung mga tao na nandun may doubt, hindi naniniwala sa God at naniniwala sa God ang nakakita kay Jesus Christ that time, pero sinasabi niya tong commandment na to. Meron na siyang conclusion, bakit ka nandito? Bakit mo to naririnig? May conclusion na si God na hindi mo alam. Because He's working. He's not finished. Hindi pa siya tapos sa'yo. All authority is mine, sabi ni God. Therefore, this is what happened next. Ito yung susunod. Di ba? Kaya naman, parang sinasabi niya, ito yung susunod. Di ba? Yung commission na sinasabi ko sa inyo. After ko kayong kinatagpo, after kitang natagpuan, Imelda, di ba? Ate Imelda, after tayong lahat natagpuan ni God, this is next. Go! He found you, He chose you, and then He sent you. Kasi lahat ng authority, napatunayan niya na finish niya na. This is finished. It is finished. Sabi nga niya sa krus ng Kalbaryo. Yung commission na hindi naka-base kung ready ka o hindi. Kasi yung mga tao doon, may doubt din sila eh. Hindi sinabi ng Diyos kung ready ka o hindi, hindi ganun. Amen? But because of understanding, of course, hindi ko sinasabi sa inyo na, common sense ko, hindi ko sinasabi sa inyo na kahit wala kang alam, mag-go ka lang. Alam natin. At kaya tayo nandito, kaya nyo to naririnig ngayon, kasi alam nyo yung Diyos na sinusundan ninyo. Hindi natin sinusunod si Lord dahil hindi natin siya kilala. Hindi tayo hahayo dahil hindi natin siya kilala. Hindi ka susunod sa Diyos na hindi mo kilala. At hindi ka rin magmamahal sa Diyos na hindi mo kilala. You know Him, kaya ka susunod. Kaya ka nandito. Kaya ka paulit-ulit pumapasok sa gawain na ito kasi alam mong kinatapos ng Diyos at natagpuan ka niya at pinili ka niya, kaya isasad ka niya. Amen? Si God din ang mag-fulfill sa'yo, si God din ang babago sa'yo, si God din ang mag-control sa buhay mo, sa journey mo, sa plano niya sa buhay mo. Ang commission, hindi dahil hindi ka ready, hindi ka hahayo. One thing, di ba po, na magpo-flow sa bawat isa sa atin, His authority.
Mga kapatid, yung mga disciple noon, kung maisip niyo lang, wala naman silang alam eh. Pero tinuruan sila. Nung una, wala silang Holy Spirit, binigyan lang sila ng power, kaya na-amaze sila. Panginoon, alam niyo po ba, pati mga demonyo, lumaalis. Kapag sinasabi namin yung pangalan mo, yung authority, di ba? Sabi nila kay Lord, na-amaze sila nung power, di ba? Sinugo ni Lord, 2 by 2, binigyan ng kapangyarihan. It's all because of the authority ni Jesus bilang anak ng Diyos, mga kapatid, na nag-blow sa kanila habang sila ay humahayo. Sa kapangyarihan ba nila yon? Hindi. Dahil sa Diyos yon. Dahil sa authority ng anak ng Diyos na binigay sa kanila that time. Okay? So which means yung mission na hindi na was never waiting on them, 'di ba po? Hindi pala parang kumbaga nung panahon na yon, yung mission pala na yon, hindi pala naghihintay para sa kanila kundi hinahantay nila si God, 'di ba? Na mag-send sa kanila ng word na yon. It is waiting for God, 'di ba? Na i-declare ni God sa bawat isa sa atin na yung authority, kinuha muna niya yung authority. In-accomplish muna niya yung pinapagawa ng Ama sa kanya. Kaya nung panahon na yon, 'di ba? Ito lang pala yung pinaka-aantay natin hanggang ngayon. Na marinig to, kapatid. Inaantay mo palang marinig to ngayon. Kaya hahayo ka pagkatapos nito. Magiging mas masipag ka, magiging mas mapagmahal ka sa Diyos kasi naintindihan mo to. All authority binigay sa kanya at binibigay ko rin sa inyo. Go, sabi niya. He already have everything. The mission na nire-require para sa'yo at para sa akin. Kaya ko si Moises po at the burning bush, di ba? Who am I? Sabi niya. Who am I that I should go? Sabi niya rin sa sarili niya. Di ba? May doubt siya eh. Pero sabi ni Lord, di ba? Moises, ako nagbigay ng labi sa'yo. Ako nagbigay ng bibig na yan. Gamitin mo. Di ba? Go. Si Gideon din. Di ba? Mahina. Pero si Jesus, ang Panginoon rin ang nag-lead sa kanya. Binigyan siya ng tapang. Hindi inantay ni Lord na maging qualified sila bago sila inutusan, mga kapatid. Habang nasa proseso tayo at tinuruan tayo ng Lord, dinadarang niya tayo sa apoy. Habang nasa proseso tayo, dun tayo natututo. Kaya tayo nagiging ready. Hindi ready si Moises ng panahon na yun. Actually, ang tanong nga sa kanya, anong nasa kamay mo, Moises? Diba? God lead him. So God never wait for you to feel qualified. God qualified you. Ang kailangan lang ng Diyos is our respond. Mag-respond tayo sa Diyos that I will be with you, sabi ni Jesus sa atin. Diba? Kaya ngayon, ikaw na nakakarinig nito, amen? Gusto ng Lord na mag-respond ka. There's something that God has been asking of you. At alam mo yun ngayon. The Spirit of the Lord na nag-impress about isa sa atin, alam mo yun ngayon. Kung bakit ka nandito. Hindi mo kailangan na maging okay yung marriage mo bago ka maging stable. Amen? It is panahon na ngayon, napapanahon at di napapanahon, mag-invest tayo. Hindi kailangan mo ng pakiramdam na okay ka bago ka, 'di ba? Bago ka mag-share. Hindi mo kailangan maging sobrang buting magulang, 'di ba? Maging perfect na parent para magkaroon, 'di ba? Para maging enough ka sa harap ng mga pamilya mo. Hayaan mo na yung mga failure mo magturo sa iyo. Hayaan mo yung mga tinuturo mo sa mga anak mo, 'di ba? Magkaroon kayo ng conversation. Huwag mong maisip na kulang ka. Hayaan mong turuan ka. Hayaan mong kompletuhin tayo ng Diyos. Hindi mo kailangan na maging mayaman muna sa finances mo bago ka magkaroon ng sense na magsimula, na maging generous. Sa maliit na halaga na meron ka, you can. 'Di ba? Hindi mo kailangan na maramdaman na maging qualified ka muna bago ka mag-say yes. Hindi kailangan maboast mo na yung faith mo, maging strong enough yung faith mo bago ka mag-step out sa comfort, yung comfort na place mo ngayon. Hindi mo kailangan maghintay na maging ready ka muna bago ka mag-move forward.
Go, sabi ni God. Go. Hindi ako nagsabi nun. Si God mismo nagsasabi nun sa atin, go. Diba? Mag-invest ka sa marriage mo. Kahit nakakita mong hindi maganda, mag-invest ka ng forgiveness. Mag-invest ka ng mabuting bagay. Daigin mo ng mabuti ang masama. Go, have conversation in your child. Kung hindi okay yung conversation nyo ng iyong kapwa, ng iyong anak, ng iyong disciple, amen? Make conversation with your child. Go, sabi ni God sa'yo. Go, be generous. Before your finances make sense. Bago magkaroon ng sense yung finances mo, diba, subukan mo magbigay. Hayaan mo ipakita ko sa'yo kung gaano ako ka-generous, anak. Subukin mo ako. Go, sabi ni Jesus. Say yes. Amen? Kahit pa nilalagay sa harapan mo lahat ng problema, go! Go! Be honest sa relationship mo. Kung ano relation meron ka ngayon, go! Go! Mag-step ka sa faith mo. Huwag mong hayaan na ma-postpone ka dahil lang sa sitwasyon na meron ka ngayon. Go back to Jesus. Even if you're not sure kung ano yung pinapalimulaan mo ngayon, go back to Jesus. Punta ka pa rin sa paanan ng Diyos. Hindi dahil ready ka na. Hindi dahil natatakot ka. Hindi dahil lahat ng bagay naka-line up na, mga kapatid. Kahit di ka sigurado, lapit ka sa Kanya. Diba? Yung clarity does not come before the first move. It comes after. Malalaman mo na lahat worth it kasi humakbang ka, hindi dahil nung ready ka. Hindi dahil nung okay ka, hindi dahil nung magaling ka. Amen? Humakbang ka. At pagkatapos nun, makikita mo yung resulta. Daigin mo ng mabuti ang masama. Amen? Hindi lahat ng relationship okay. Pero hakbangan mong maging mabuti. Ina, maging mabuting asawa, maging mabuting lingkod ng Diyos. Si Jesus, hindi niya sinabing go and figure out. Sige, humayo ka at hahayaan kita. Hindi niya ganun sinabi, Ate Melda, go at sasamahan kita always at the end of your age. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan, sabi niya. Diba? Kung yung Diyos na yun ang sasama sa'yo, bakit hindi, Ate Melda, kahit hindi ka sigurado? Kahit hindi ka handa, kahit hindi mo nakikita, bakit hindi? He said, go. And I will be with you. Always. Sapat po yun. Sapat yun na pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Always, sabi niya, hindi pag mabuti ka lang. Hindi pag nagda-doubt ka, hindi pag disappointed ka, hindi pag gusto mo o okay ka. Every step, every uncomfortable, yes. Every moment na mag-move before you feel ready. He is ready there. Nandun na siya, nakahakbang na siya, nandun siya sa ending natin kasi siya yung Alpha and Omega, the beginning and end. He's already there. Kailangan mo lang ng respond. Hindi ka nilaan para maging mag-isa. Hindi para maging mag-isa. And you want, hindi ka mag-iisa. Dahil ito yung pangako niya. Kaya sa series na to, yung 5 weeks na to, yung 5 people na kinagtagpo ng Panginoon, all of them found and all of them sent. Lahat sila. The resurrection did just change what happened to Jesus. Hindi lang ito binago kung anong nangyari kay Jesus. It changed what is possible for everyone. Sa'yo at sa akin. Hindi lang sa mga tao na yon. He walked toward, including ikaw, including you and I. Especially you. Kaya ngayon, sinasabi sa atin ng Panginoon, now, go. Now, faith. Hindi bukas, now. Now. God's found you and God's sent you. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father God. We glorify your name. We bless your name, Panginoon. And thank you for giving us the authority, all authority, Panginoon, na pinagkakaloob mo rin sa bawat isa sa amin para mag-go kami
para dahil sinend mo kami, dahil natagpuan mo kami at kinatagpo mo kami. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mensaheng ito that you found us and you sent us in all authority that God's given to you. And the same authority na binibigay mo rin sa bawat isa sa amin. Lord, we are so blessed and honored. We are so blessed, Panginoon, na makapaglingkod sa isang Diyos na katulad mo, the King of glory. May you receive all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Bless them, Father God. Bless mo po ang lahat ng kapatid ko na nasa loob ng gawaing ito. Bless, Panginoon, si Ate Jeneline, si Ate Med, si Ate Imelda, si Nanay Selena, si Ate Kat, si Kuya James, Panginoon, si Ate Ann, si Ate Rubilin, si Tita Annalisa, si Kuya JB, si Ate Jeneline, Lord, sa bawat isa, si Kuya James, oh God, si Tata Yolando, sa bawat isa na nandito, Panginoon, Ate Favorine, oh God, Lord, bless them. I know you found them, and I know you will send them, and I know, Panginoon, na sasamahan mo rin sila always until the end of age, oh God, as you promise. In Jesus' name, amen and amen. Back to you, Ate Melda, and God bless po sa bawat isa. Glory to God. Amen. Amen. Salamat po sa buhay mo, Sis Beb. Tunay na napakaganda po ng mensahe sa atin ngayong gabi. Amen. Ayan. Just open mic po sa mga available po. Amen po. Ano po? Mga may nag-mga. Sige po, Sis Pabrin. God bless po. Ayun po. Kasi baka parating yung amo ko na makapagsalita. Glory to God, napakagandang biyaya ng ating Diyos. Amen? Napakabuti talaga ng Diyos. To be honest, iba yung boost ngayon ng word of God for me na napipid talaga. Iba yung impact. And I realized kagabi habang nag-meditate ako, etong tamang-tama yung hinisahin ng Spirit. Oo nga, no? Kasama natin ang Diyos. Because, sabi ko nga sa inyo, last May 8, my mom has died. My mom has died, but tuwing birthday yan ni Mama, laging ini-input sa akin ng demonyo. Nakasalanan ko kung bakit nawala ang nanay ko. Amen? But, God gave me a powerful message last night. Ito yung sabi niya na I always with you. Amen. He's saying, sabi niya dito sa Matthew 20. Yun yung pinapanghawakan ko. I am with you always. Sabi ko, Lord, thank you. Thank you so much. Kasi sa bawat battle ko, ikaw ang kasama ko. Now you teach me how to cast out. Sabi ko nga kanina kay Nanay Selena, Nay, alam ko na kung paano yung mga demonyo pag tatalian, ilalagay natin pala sila sa impyerno. Hindi lang basta tatalian. Hindi ko kasi alam ang tawag doon, but Nanay Andrea tell me na cast out pala ang tawag doon. So, glory to God. Lahat ng pinapasok ng demonyo ngayon sa akin, yung panghihina ko, spiritually, yung mga problema. Because, naiintindihan ko na kung bakit ako pabalik-balik sa dati kong nakaraan. Kasi, nag-o-open door ako sa kaaway. Yun yung dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus sa ating Panginoon. Ngayong binigyan niya naman tayo, simulat sa pool, binigyan niya naman tayo ng authority, ng dominion, sa panghawakan nito. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi ko nga, dumating ngayon ng problema. I was glorified. Kanina tinatas ako. Tinatas yung patient ko kasi nagagalit amo ko sa akin. Hindi ko maintindihan ng init na dati, nakakapagsalita ako ng hindi maganda behind of my mind. Ngayon sabi ko, Lord, thank you. Thank you. You guide me since I was Thank you, Lord, kasi pinaparealize mo na ang mundong ito pang spiritual. Lahat ng galaw natin spiritual. Na bawat lakad namin, kailangan namin ikaw ang ibigay sa buhay namin.
Kasi kasama ka namin. Kaya, yung ibinabalik sa akin, to be honest, binabalik yung kasalanan ko dati. Sabi ko nga sa inyo, lalaki ako. Sabi ko, dati yun. Not now. Because I already knew. Nabanish na yun. Sa mata ng Diyos, perfect. I am perfect. At wala nang makakabuwag na. Because sa mata ng Diyos, I am perfect. Yung mga pinagdaanan ko is about my testimony. Para maging mag-mold lang yung pananampalataya ko at maging deep at deep. My God is good. Kaya sa bawat ngayon ng buhay ko, idinideklara ko sa buhay ko na siya ang Panginoon ko. Siya yung tagapagligtas ko. Not only for just saying na dati na He is my Savior, but I don't have belief. Now, isa rin yun sa mga dinideklara ko. Na magtiwala at maniwala ako. Kasi sa bawat deklarasyon natin sa bibig natin, they have a powerful by the name of Jesus. Makapangyarihan ng Panginoon. Makapangyarihan yung name niya. Kaya glory to God sa pakabuti ng buhay. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti. Kaya sabi ko nga, I'm so glad, I'm so thankful every minute in my life right now because I'm 39. Pero tagal ko nakakilala sa Panginoon. Tagal na. 2008, 2006. But now, just I realize kung gaano pala ka-importante, kung gaano kahalaga, kung gaano ka-powerful yung salitang pangalan ng ating Panginoon. Jesus Christ. Pag wala ka palang believe, they have no power. They have no sinasambit mo lang siya, no authority. Sinasabi mo lang, you have authority. But if you have a little doubt in Him, in your life, walang kwenta yun. Dahil papasukin tayo ng kalaban. Papasukin tayo ng demonyo. And I was thankful to realize na napakahalaga ng ganun. Yung pananampalataya, yung faith sa pangalan niya. Kaya glory to God. Kasi kasama talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Simulat sa pool na kinatagpo tayo. And like Mommy said, is finish all that. Kung paano na lang natin hahakbangan ito. Kung paano na lang natin ipagpapatuloy itong nasimulan ng ating Panginoon sa mga buhay natin. Yun lang po. Glory to God. Amen po. Amen. Praise Amen. God. I-correct ko lang yan, Ate Salamat. Melda. Ate Sis Melda, i-correct ko lang po. Sige po, May Mami ko-correct Beb, ako. correct me, Pyro. Oo, kasi pinag-aralan natin na even in your doubt, 'di ba? God is ready. So, hindi siya walang kwenta kung lalapit tayo sa Diyos, 'di ba? Mawawalan lang siya ng kwenta kung alam niyo 'yon, yung parang yung doubt natin hindi natin ilalapit sa kanya kasi there's a time kahit Kristiyano nga tayo katulad ng sabi ko sa first point natin, we can be the same worshiper and same doubter at the same time. Amen. Kasi si Thomas, worshiper siya ni God. Love na love niya si God. 'Di ba? Si Peter din, worshiper siya. Worshiper niya din si Peter, 'di ba? But after the doubt, 'di ba? Kasi darating talaga sayat sa gusto mo, there's doubt, 'di ba? Sino magpapatotoo dito na hindi tayo nag-doubt? But like I said, 'di ba? Even in our doubt, Jesus found us. Kakatagpuin niya tayo doon. Basta alam lang natin na mag-surrender sa kanya. Amen. Kaya hindi po walang kwenta ang doubt natin. Sometimes in our doubt, 'di ba? Si Thomas hinarap ni Jesus. Come Thomas, 'di ba? Itusok mo. Itusok mo, 'di ba? 'Di ba 'yun yung series natin? Itusok mo. Sabi ko last Thursday. Amen. Kasi sometimes talaga sa doubt natin doon pinapatunayan na Lord, doon tayo kino-confront ni Lord, Diyos ako. Diyos ako. I can do impossible things. Amen.
So, sometimes it's not, hindi natin pwedeng sabihin na walang kwenta ang pagda-doubt. Because most of our doubt natin, aminin natin, most of our doubt, dun pinatunayan ni God na Diyos siya. Amen? Kaya purihin ng Panginoon po. And yun lang po, yung correction ko, no? Hindi yun walang Thank kwenta. you, Mami Beb, for Jesus found correcting. us our doubt. Amen? Praise God po. Thank you, thank you, thank you. Thank Amen. you. Praise God. Salamat. Ang tunay po na 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 sa buhay po natin hindi po pwedeng hindi mangyari na magkaroon tayo ng walang pag-aalinlangan, kundi nagkakaroon din po tayo ng pag-aalinlangan. Pero dahil nga po sa mahal tayo ng Panginoon, mismo siya po sa buhay po natin, talagang nire-remind po tayo. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, andiyan siya, hindi tayo pababayaan ng Panginoon at patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Amen. Sa buhay ko rin po, ganun din po. Talagang ang daming nangyayari sa buhay ko na pag-alilangan, natatakot ako, tama ba yung mga sinasabi ko, pero hindi mas pinipili ko na go. Hindi yung tao yung titingnan mo na sasabihin na mali ka, pero alam mo ginagawa ko to para sa Panginoon, hindi para sa tao. Yun yung ginagawa ko na nagtitiwala ako sa Panginoon. Amen. At saka yung nagrema rin sa akin, i-share ko lang din po. Yung katulad po dun sa sa verse 19 po ng Mateo po, yung humayo kayo at gawin ninyong alagad ng lahat ng bansa, di ba? Yung pinapakita po dito, yung mga alagad ay yung una pong tinawag at natagpuan si Jesus. Binago niya yung kanilang buhay, di ba po? Pinalakas yung kanilang mga pananampalataya, di ba po? Pagkatapos isinugi nila yung iba, ibinahagi yung mabuting balita. Ganito rin po tayo sa buhay natin. Kailangan po talaga na lumabas tayo sa comfort zone natin. Di ba po? Kaya kapag natagpuan tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hinahayaang manatiling pareho na ng dati. Amen? Upang sa buhay po natin, kailangan po din natin na maging ilaw at magbahagi ng pag-ibig at magdala ng pag-asa sa iba. Sa buhay po natin, yan po yung mga makikita na pagbabago sa buhay natin habang tayo po talaga nagpapatuloy sa ating Panginoon at kinikilala natin yung Panginoon, yung ano niya na mabago tayo yung buhay po natin, na maging isang rin, patotoo tayo sa iba. Minsan nga po, iniisip natin na hindi tayo handa o sapat, pero sabi nga po pangako nga po ng Panginoon Sabi niya, at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya napakaswerte po natin na pinili po tayo ng Panginoon dahil hindi po tayo pababayaan ng Panginoon basta manatili po tayo sa Kanya. Kaya ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam kong hindi nasasayang walang sayang pagdating sa Panginoon na magpatuloy tayong maglingkod sa Panginoon, na may nababago sa buhay natin, nagiging encourage din tayo, nakaka-encourage din tayo sa ibang tao na i-share natin kung paano tayo na nalalagpasan yung mga pagsubok sa buhay natin dahil may Lord tayo na hindi tayo pinababayaan. Di ba po? Kaya salamat sa Panginoon kasi sobrang nakaka-bless po yung mensahe talaga. Kaya nga sabi ko nga ano man ang sitwasyon ng buhay ko, nakakaramdam ako ng pagod, panghihina, umiiyak ako, talagang wala akong masabihan tao, kundi talagang hinaano ko lang talaga yung pag-iyak ko talaga sa Panginoon na Lord, hindi ko kaya to Kung hindi mo ko tutulungan, Lord, hindi ko kaya to. Kaya ako napapagtagumpayan yung mga pagsubok. Alam ko maraming pagsubok na ako nalagpasan. Hindi yun dahil sa sariling lakas ko, kundi yung patuloy na pagtitiwala ko sa iyo. Napakarami ng ginawa ng Panginoon. Kaya walang dahilan na hindi natin maihayag yung kabutihan ng Panginoon sa patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating, binibigyan ng kalakasan na makapagpatuloy talaga sa buhay natin na sa buhay natin na sa Diyos yun, hindi sa sarili natin. Nagpapatuloy tayo dahil alam nating may Diyos tayong kasama na hindi po tayo iiwan. Kaya ayun, maraming salamat po sa mensahe na ibinahagi ng ating kapatid na si Sis Beverly. Nag-aalinlangan man tayo, pero si Lord
patuloy tayo talagang niyayakap ng Panginoon at pinapaunawa at pinararamdam ng Panginoon na nandiyan siya. Amen? Kaya ayun, maraming salamat Sis Beb sa mensahe. At ayan, si Cecilina po. Naka-raise hand po siya. Sige Amen. po, Praise Cecilina. God. Yan, wala pa si Modra Kills. Yan, thank you Lord, nakaluto na ako. Ayan, salamat sa Panginoon, sa buhay mo Nakbeb, no? Yung nga, maraming salamat na sa ating mga doubt, sa ating mga pagdududa sa buhay natin. Tama yun na hindi talaga nawawala yung mga pagdududa. Pero yun nagiging instrumento ng Panginoon paano tayo lumapit pa sa Kanya. Kasi yung doubt natin is surrender natin na Lord. Ayaw ko ng ganito, ayaw ko yung nagdududa ako sa iyo. Gusto ko Lord magtiwala sa iyo ng buong puso. So sabi nga sa Juan 20:29, mapalad ang mga taong nagtitiwala kahit hindi siya nakikita. Hindi po ba? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kahit nakikita o hindi nakikita ang Panginoon. So, alam mo yun na nagkakaroon tayo ng doubt sa buhay natin, sa mga instances na nangyayari sa buhay natin. Pero sinabi niya na, yun nga, magtiwala tayo at isisan niya tayo. Yung ating mga buhay ay gagamitin niya sa agay ko na. Yan, umapaw ang sabaw. Gagamitin ng Panginoon sa ating pamilya. Katulad na lang no kagabi, gusto ko lang mag-share no yung ipinag-pray namin pinag-pray ni Nak Beverly, yung magkapatid na si Giancarlo at saka si Christian na disgrasya last time na ibinaba ko rin sa inyo ang panalangin no. Alam mo nag-chat siya sa akin ng happy Mother's Day tita no. Pero yung mga bata na to, hindi ko sila talaga laging chinachat, pero alam mo yun na nagbati sila. At alam mo ba, may sinabi siya na salita na, sabi ko, nakasakay ka na ba? Kumusta yung buhay mo? Alam mo yung sabi niya, opo tita, salamat sa Diyos. At sabi ko, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Alam mo, sabi niya sa akin, opo tita, prayer is powerful. So alam mo yun, yung nagtitiwala siya sa Panginoon in times na nangyari sa buhay niya, na wala na yung nanay niya, na sila na lang, di ba yun, syempre, bilang isang anak ay nalulungkot ang mga batang ganun, pero at yung kapatid niya malapit na rin, yun pa rin ang sinabi niya, thank you Lord. Alam mo yung mga pagpapasalamat, ibig sabihin may tiwala sila sa Panginoon kahit na dumaan ng storm sa buhay nila, na nagkaroon sila ng doubt kung gaano kabuti ang Panginoon, pero nga sabi nga ng Panginoon, sabi nga na mabuti ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Kahit na in times of trouble sa ating buhay, nandun ang Panginoon, nandun siya kasama natin. Kahit na hindi natin siya nakikita, kahit nagdadaw tayo sa Kanya. Pero talagang tunay na hindi niya tayo iniwan. Katulad yan, sasakay ng rin. Si Giancarlo, yun nagpapasalamat din tita, sasakay na po ako ng barko, waiting na lang. So, yung declaration ni Nak Beverly sa mga words na declaration niya, na pagpalain, na ganito, ganyan. Alam mo yun, nakikita ko na ang Panginoon talaga ay laging nariyan. Natutuwa ako kasi nga, hindi ko kasi sila gaano kinachat. Hindi ako, pero alam mo yun, kung sinisend sila ng Panginoon sa akin, alam mo yung sasabi ko, Lord, kung ginagamit mo ko para sa pamilya ko, narito talaga ako. Handa ako, Panginoon, kung talaga ay ako ang gagamitin mo. Dahil wala naman ako, yun nga, siyempre nagda-doubt pa tayo doon. Kasi nga, siyempre meron naman din mas mga magagaling pa kaysa sa atin. Pero alam natin na hindi lang tayo ang nag-iisa na kundi instrumento lang tayo ng Panginoon na magbuka ng ating bibig para sa ating pamilya, para sa ibang tao. So, ayun yung doubt natin. Doubt talaga yun. Kasi sabihin, ako ba Lord? Ako ba talaga Lord ang dapat mong gamitin? Pero alam mo yun, na talagang ibibigay ng Panginoon sa iyo ang katotohanan na ikaw, sino pa ba ang gusto mong gagamitin? Na nag-aano ka pa, Lord, may mas magaling pa sa akin. Na Lord, na wala naman akong ganong alam sa mga word of God. Wala, nababasa ko naman na ano ko naman. Pero hindi ako ganong kabatikan, hindi ako ganong kadagaling mag-express ng word of God. Pero alam ko, Lord, na yun nga, sinasasamahan mo ko. Lagi lang tayo magpagamit din sa Panginoon. Na yung doubt natin, naging instrumento ng Lord sa buhay natin. So yun lang. And glory to God. Alam mo yun, declaration prayer is napaka-importante din talaga. At yung mga doubt natin ay hayaan lang natin na ang kaloob ng Panginoon may magaganap din dyan na nakabutihan. Kasi hindi naman lahat ng doubt natin ay katulad nila dati nag-doubt din sila. Kahit nakikita nila yung kabutihan ng Diyos. So yun lang, mag-mute ako at may tao sa labas.
Amen. Tapos na po ba, Nanay Selena? Ayan. Ate Joy, naka-unmute ka po. Amen. Magsasalita. Nag-mute ako, nag-mute, nagsabi ako na tapos na po kasi may tao sa labas. Glory to God, salamat. Amen. Sige po, Ate Kat. Nauna si Ate Kat. Yan, thank you po sa word that sabi nga, di ba, found and sent. As we found the Lord, nung natanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, we are also uh, parang uh, purpose natin is to share His words, di ba? Kaya nga tayo ay pinadala rin ni Lord para ibahagi ang kanyang salita. So, kung ikaw mismo naisip mo, wala kang confidence, naisip mo na ganito yung history mo, isipin mo na lang, maraming character sa Bible na hindi naman sila perfect, pero pinili sila ni Lord. Una pa lang, yung mga disciple niya, hindi naman lahat yun maganda ang background, di ba? Si Moises din, is a murderer, pero siya ang pinili na mag-lead sa Israel. So, walang pinipili si Lord. Si David, adulterer, di ba? Pero ginamit pa rin siya ni Lord. So, ang tinitingnan kasi ni Lord yung willingness to obey. Willingness to obey na ibahagi mo rin yung mabuting salita. So, huwag tayo magda-doubt because alam mo, hindi ka magkakaroon ng confidence because of what you know, umbaga parang what knowledge you have because of the guidance of the Holy Spirit. You can share the word of God. Kumbaga parang ganun, mababahagi mo yung salita ng Diyos. Kailangan magpapalid ka talaga sa Holy Spirit. Saka, hindi pwede kasi na yung magandang balita, mag-i-stay na lang sa'yo. Saka, unang-una mong babahagian is yung family mo muna. Miministrihan mo yung family mo muna. Kasi hindi mo mamiministry yung labas, yung ibang tao. Kung mismo sa pamilya mo, hindi mo siya ma-share. So, yun po yung pagkakaintindi ko po doon. We found the Lord, we accept Him as our Lord and Savior. Now it's our turn to be sent outside to share His goodness. Para yung iba, maligtas din sila. Kumbaga, to be a blessing for others as well. For them to know God and accept Him as their Lord and Savior. Yun kasi yung purpose natin. Kung bakit bakit binigay ni Lord yung grace niya sa atin. So, do not be afraid. Kung ano yung kaya mo, lahat naman tayo may binigay na si Lord, na gift na pwede natin gamitin. Hindi lang sa pag-share ng Word of God. Kahit sa simple way, yung pag-share ng Word of God, kahit nga sa pag-post mo lang sa Facebook, pag-send mo lang ng mga Word of God kayo sa mga messenger, di ba? Isa na rin yung way ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Basta doon yung willingness mo to obey the Lord. Yun lang po para sa akin, sister. Sino pa po ang gusto mag-share? Sis Joy, go ahead. Sis Joy? Naka-mute ka. Nag-raise hand ka kanina. Sige pa Sis Ann kung hindi pa available si Sis Joy. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sis Beb. Parali tayo lahat. Found and sent. Thank you, Lord. Lahat tayo nararanasan talaga natin yung mag-doubt. Di ba? Talagang experience natin talaga yan. Kasi, alam mo yung katulad na ni Moses, di ba? Talagang alam mo yun, minsan naisip mo, Lord, di ako qualified. Totoo yun. Lord, di ko kaya yun. Lord, nahihiya ako. Marami kang mga doubt talaga. Marami kang naiisip kasi naiisip mo talaga na hindi mo kaya, hindi ka sapat, parang gano'n. Talagang lagi natin naiisip na kailangan muna natin maging ready. Totoo. Parang nire-ready natin. Parang pagdating sa school, di ba? Kailangan mag-aaral muna tayo bago tayo makahanap ng magandang trabaho para maging qualified tayo, di ba? Pero napakabuti ng Panginoon, di ba? Sabi nga talagang hinanap tayo. Yun lang as kailangan lang natin yung willing humakbang. Minsan kasi talagang nangunguna talaga yung takot at yung pag-aalinlangan. Lalo't minsan gagawin utusan tayo ng Panginoon. Halimbawa, sharean si ganito, alam mo yun,
Nandoon yung kaba mo, yung takot mo na baka magalit, mapahiya ka. Alam mo yun, marami tayong mga thinking talaga. Pero once na alam mo yun, hinakbangan mo, nilabanan mo yung takot mo, yung pag-aalinlangan mo, thank you Lord ka na lang after nun. Diba? At alam natin, na experience talaga natin yun. At alam mo yun, kaya minsan, sa paghakbang natin at talagang yung ginawa natin, yung gusto ng Lord, hinakbangan natin yung kahit na marami tayong mga alinlangan, takot, pero hinakbangan natin. Alam mo yun, doon mo makikita na napakabuti pala ng Panginoon. Kasi tayo, di ba, bilang Kristiyano, umaasa tayo sa biyaya niya. Hindi tayo sapat, hindi tayo magaling, hindi tayo matalino, hindi tayo malakas. Pero alam mo yun, once na yung faith mo, naniniwala ka na nabubuhay ka dahil sa grasya ng Panginoon, makakaya mo ang lahat. Di ba? Amen. At talagang doon sa biyaya ng Panginoon, makikita mo na talagang humihilos ang Panginoon sa iyo kasi willing kang humakbang. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon talaga. Willing ka bang humakbang kahit hindi ka ready, kahit hindi ka qualified? Diba? Talagang alam mo yun, napakabuti ng Panginoon kasi once na humakbang ka, nandoon na talaga yung paggabay niya, yung pag-alalay niya sa'yo, anong sasabihin mo. Kasi di ba minsan talagang kakabahan ka, yun yung unang, pag kinabahan ka, ayaw mo na eh. Aatras ka na, di ba? Nandun yung kaba, takot, alinlangan. Pero alam mo yun, sa pag-aalinlangan mo, nakikita mo talaga katulad ni Moises, di ba? Yung pag-aalinlangan niya. Pero sa huli, di ba? Pinakita ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya kabuti, kung gaano, alam mo yun na talaga hindi sapat, hindi kaya. Parang alam mo yun, doon kung iisipin ni Moses, yung talagang yung hindi siya magaling magsalita. Pero nagawa niya, di ba? Tinulungan siya talaga ng Lord, di ba? Parang sa atin, di ba? Tinutulungan tayo ng Panginoon once na willing tayong humakbang. Ibig sabihin, pag sinera natin sa ganito, alam mo, hindi natin alam paano natin sisimulan, totoo yan. Hindi natin alam na anong sasabihin ng kausap natin. Hindi natin alam, baka mapahiya tayo. Maraming ganun. Pero alam mo yun, once na humingi ka sa Panginoon ng tulong, lalo yung Holy Spirit, talagang tulungan mo ako, Lord, na bang dapat yung sabihin. Alam mo yung once na simulan mo, mawawala yung kaba mo, tapos dire-diretso ka. Dire-diretso yung pagsalita mo hanggang sa magugulat ka na lang na thank you Lord kasi nandyan ka. Thank you Lord kasi tinulungan mo ako. Kasi talagang alam mo yun, talagang hindi natin kaya ang lahat kung talagang babase tayo sa sarili natin. 'Di ba? Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit na tumutulong sa atin. Tinutulungan tayong humakbang. Gusto kailangan lang natin talagang hakbangan. Pero tutulungan tayo sa lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, 'di ba? Kaya katulad ng mga nagmi-mission, 'di ba? Na marami kang mga doubt bago mo gawin yung mission, maraming mga inaano sa yung kaaway. Pero once na hinakbangan mo, talagang diniretso mo yung tinuloy mo. 'Di ba? Nagiging successful, nagiging nagiging matagumpay yung mission, 'di ba? Kaya mapapa-praise God ka talaga. Kaya yun lang po at nawaya magkaroon tayo talaga ng willing heart na humakbang at nawaya hindi tayo pabayaan ng Lord at talagang lahat tayo is gagamitin dahil yun nga sabi ni Sis Kat, talagang lahat tayo is kailangan na ma-share yung gospel, di ba? Na parang hindi lang ikaw ligtas, kundi maraming maliligtas dahil sa willing heart mo na humakbang at ma-share yung gospel. Yan lang po, glory to God. Amen. Praise God. Sige po, Ate Joy. Nasaan na si Ate Joy? Nawala? Ayun, Ate Joy. Hello po. Actually, nasa biyahe po ako kanina na nung nag-raison yung kamay ko. Nasa packet. Happy Mother's Day po sa lahat. No? Maraming salamat po sa biyaya, Lord. Grabe naniniwala po ako, no, yung paghakbang po. Ano po, nagiging reason din po to sa pag-growth natin. Eh. Kahit sa paunti-unti po, yung katulad po yung sa mga online gawain po, no, yung paunti-unti po, tapos to, hindi na po natin namamalayan na de-develop na rin po pala. No? Actually, parang nakaraan lang po, out of nowhere po, hindi ko po kasi alam kung bakit, doon po sa tuwing nakikinig ako, sa umaga. Tapos, bigla po may
may sumagi sa isip ko na parang, paano kaya nila ginagawa yun, no? Sorry to say, guys. Paano nila nagagawa yung mga messages nila. Tapos po, bigla pong sumagi sa isip ko yun, si Ate Meds po. No? Tapos nagtanong po talaga ako sa kanya. Hindi ko rin po nung una po nagda-doubt ako kasi po, dahil po baka po, nahihiya po ako, ganon. Tapos po, yung bigla na lang po, dire-diretso po, nagtanong po kay Ate Meds. Parang mas na-enlighten po ako na siguro kaya ako rin po natanong yun. Para po sa magiging next step ko, para po sa gagawin ko. And nakaka-bless lang po, no? Kasi po, yung mga katanungan po natin, na minsan po talaga sa church di po natin nagagawa. Sa mga kapatiran po, nasasagot po talaga. Hindi po ako sobrang nabibless. Kasi po, yung binigay niya po sa akin kasagutan, sobrang po, yung talagang magagamit po, no? And nung una po talaga, nag-iisip ako kung para saan ba yun, kung talagang ready na ba ako. Tapos po, nung nakaraang araw po, kahapon po ng umaga, natutuwa ko po kasi alam po naman po natin yung tatay ko daw po, hindi po siya ganun ka-close sa akin, ganun po. Naalala po kasi bigla siya nagtanong na, yung pa ako ba minamanas? Tapos sabi ko, naman po, parang magkaiba lang po yung kulay. Tapos bigla po siyang bigla siyang tumawa. Tapos kinabig niya po ako, tiyakap niya po ako, yung parang paside na yakap ko. Tapos, naiyak na ako kasi parang ito ko po sabi ko, lahat ba nung parang nangyayari sa akin hindi that may reason. Tapos sabi ko, siguro nga reason na yun para mag-step ako sa susunod na gagawin ko, no? And, sobrang nabibless po ako doon na parang talagang pag nagtiwala po tayo kay Lord, kailangan po talaga natin humakbang. Kasi hindi po siya hindi po siya sa una madali. Yung hindi po kailangan. Alam niyo po yung full day tayo po, no? Yung nasimple yung mga Bible verses po talaga nakakatulong po siya and hindi po natin namamalayan. Sobrang laki impact po talaga sa mga tao. Kasi doon din po ako akin po, nakuha po ako sa prayer. And alam niyo po talagang sobrang nakaka-bless po talaga kasi pag nakakay Lord na po tayo talagang hindi na po tayo bibitawan kahit ano man po yung mga pangyayari sa mga buhay natin. Man po, no? Man po sitwasyon at lagi po siyang nandun. And yung sa paglakad naman po natin, may mga dumarating din po siyang mga tao na i-lead tayo or i-guide tayo para po sa mga tamang landasin na gagawin natin. Kasi sa mga nangyayari po talaga ngayon, kailangan na po talaga natin mag-step up po and mas magdiwanag po sa mga nangyayari po. And yun po, yun po yung, doon ko po nakikita yung kagandahan po talaga na paunti-unti po, tayo po, paikin pa lang po, tapos susunod, kumagal pang gawain na, tapos, yung tuloy-tuloy na po siya. And gawin po natin inspirasyon yung mga, yung mga nagdinig po sa atin. Hindi naman po sila inanon si Lord para po sa wala lang. Sila po talaga yung magdidig sa atin sa mga gagawin natin. Yun po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa message na yun. Thank you po. Amen. Praise God. Maraming salamat po, Ate Joy. Purihin ng Lord. Ayan, sige po, Ate Med. Amen po at mapagpalang gabi po. Shalom po sa lahat at Happy Amen. Mother's Day po sa lahat. To God be all the glory. Amen, amen. Bakit naging lalaki Nandito lang yun? po. Sabay ganun. Amen, amen. Praise God, tayo kinig lang po kami mag-asawa at napakaganda po ng topic kasi related po siya sa nangyari sa akin, at yung kanina. Papaikliin ko lang po kasi medyo mahaba, meron po kasi akong kasamahan sa men's na nagtampo po at pang 2 weeks niya na po na
hindi na-attend sa church. At kausap po siya ni Mrs. nung Friday and Saturday na aalis na po sila sa church. At nag-chat na po rin sila sa aming bishop na hindi na po talaga a-attend ano. At sabi ko nga kay Mrs. total nakausap niya at kilala ko po ano. At sabi nga buddy-buddy kami sa ano namin ano, sa men's fellowship namin. At yun po ay kabady ko. Siya po yung kabady ko ano. Pinartner po siya sa akin ng mga reverendo kasi talaga pong matigas yung puso niya no. At may time na po siya na talagang nag-walk out siya at nagtampo po siya sa aming reverendo na nagpe-fellowship po kami noon nagtampo po siya at na-topic po namin na gusto po niyang maabot yung kanyang mga kamag-anak. Nasa Laguna po siya, part ng Laguna ano. At sabi ko nga nung nag-ano siya, nag-pull out siya ron sa aming fellowship, sinundan ko siya. At to make the story short, ano, naengganyo ko naman siya na bumalik at magpakumbaba. Ano, at naging maayos yun. At ngayon po, yun pa rin po yung naging pagtatampo niya. No? Sa bishop naman po namin siya nagtampo. At nakita ko po yung ano, yung meron naman po siyang point. Dahil kaya po siya nagtampo kasi nangako po yung bishop namin na magba-Bible study. Ano, at yung iba-Bible study ay yung mga katrabaho po niya at kasama po yung manager niya. No? Gwardiya rin po siya pero sa bangko po siya at siya po yung head guard. At nakipag-usap po sa kanya yung aming bishop at nangako po na a-attend at magba-Bible study sa lugar nila. Ano? At hindi po umattend, hindi po pumunta yung aming bishop. Kaya po nagtampo siya kasi napahiya po siya sa kanyang mga katrabaho, lalo tigit sa manager niya, naghanda po ng pagkain. Ano? At sabi ko nga, siguro may mas malalim siya na ugat. Kasi kung yun lang, sabi ko, na ano, natapi ko na yun dati, sabi ko sa kanya, at naengganyo ko siya. Pero ngayon, talagang desidido na po siya, no? Pero yung asawa niya, iyak nga po ng iyak. At nakita niyo na po yan, si Risa, ano, na kasama po siya ng asawa ko sa Bible study niya, no? At nakasama po natin siya rito sa kay Pastor Rainier, ano po, kay Prophet Rainier. At nag-speak din po siya rito. At grabe po yung iyak. At sabi ko nga, pinag-pray ko po siya kagabi. Ano? Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa kanya. Kasi parang, ano ko po, hindi ko po maintindihan yung sarili ko ano, at bakit naiisip ko siya. At sabi ko nga, Lord, bakit kaya ganun? Nag-leave po ako ng 2 days. 2 days po ako nakalib, ano. Hindi ko alam kung bakit. Alam ko pagod ako. Talagang sakit ng ulo ko dahil pa sa sobrang puyat. Nahirapan na po ako na mag-straight na talagang walang tulog, ano. Pinipilit ko pong ayaw pumikit pero nararamdaman ko po parang napapapikit ako minsan. Kaya sabi ko, nagpaalam ako sa OIC ko. Sabi ko, hindi ko magampanan yung trabaho ko ng diretso. Kaya sabi ko, maglilib ako. Kahit 2 days lang, ano. Pinayagan po ako. At may mas malalim pala na revelation sa akin yung Panginoon. At kanina sa church po ano, nung ako po nananalangin na nag-insert sa akin yung Panginoon. Sabi sa akin, puntahan mo yung kapatid mo. Hindi ko alam kung bakit. Biglang yung isip ko. Sabi ko, Lord, sino? Tinanong ko sino. Tapos yun, pumasok sa mind ko si Arvin. Pumasok sa isip ko. Sabi niya sa akin, sabi sa akin ni Lord, hindi po automatically isip ko lang siguro pero yun ang ini-insert sa akin ng Panginoon. Ang pagkakaano ko po ay puntahan mo yung kapatid mo, sabi sa akin. At yun po yung nagpasok sa mind ko at sabi ko, Lord, sige, kung yan po yung will mo. Pero sabi ko, Lord, paano yan? Lang nung anak ko. Nagpatuli, sabi ko, kailangan ako nung anak ko. At Mother's Day din. Sabi niya sa akin, puntahan mo. At nag-decide po ako at nangako po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pupuntahan ko. Kung yan yung will mo at yung part mo na para ako ang isend mo sa lugar na yon na alam ko na mahirapan akong i-convince siya kasi alam ko na yung kung gaano katigas yung puso niya at that time nung reverendo pa lang namin yung nakatampuhan niya. Pero ngayon bishop na. Sabi sa akin ni Lord, basta't puntahan mo. At nag-decide ako. Sabi ko, sige, pupuntahan ko. Lord, pagkatapos nitong gawain, sabi ko, pupuntahan ko, isasama ko yung asawa ko. Hayaan ko yung anak ko, Lord. Sabi ko, kahit na
hirap, ay sabi ko gagawin ko yung pinapagawa mo. Pero pagkatapos nauna na po yung aking asawa umuwi. At sabi ko nga, susunod ako kasi may fellowship kami. Pero kinancel po yung men's fellowship namin. Dahil yun po ang natapik. Tapos nag-decide po yung tatlo namin kasamahan na puntahan po yung si Arvin At nagdalawang isip ako, sabi ko paano kung gagawin ko? At iningganyo nila ako na sumama. At sabi sa akin ng utol ko, ng kuya ko, magpapaalam daw siya sa bishop namin na hindi kami attend ng mentoring. Hindi po siya pinayagan. Tapos yung reverendo po namin ay kinausap kami. Sabi, huwag niyo nang puntahan. Decided na yun. At nakausap na siya mismo ng bishop natin na hindi na siya magbabagong isip. Hindi na siya a-attend ng church at meron na siyang church na pinupuntahan. At sabi ko sa kanya, sabi ko, Rev, sabi ko, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, in-insert siya sa akin ng Panginoon. Sabi ko, ito yung gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Puntahan ko siya. Sabi ko, para sa akin, Rev, kailangan natin siyang abutin. Hindi lang bilang isang member, kundi bilang isang kapatid. Kasi magkakapatid tayo dito, sabi ko, body of Christ na tayo ng Church of New Creation. Sabi ko, dapat gampanan natin. Bilang isang kapatiran, sabi ko, gawin natin kung ano yung nararapat. Ngayon, sabi ko, kasi sa akin, ni-insert sa akin ng Panginoon na may mas malalim, hindi lang yon. At saka alam ko na tingin ko lang po sa sarili ko na sabi ko, meron something. Kasi kung yun lang na bagay, na maliit na bagay na yung kakatampo niya, at humingi na ng tawad yung bishop namin sa chat ko. Humingi na. Pero hindi siya nag-response na, okay, tinatanggap ko yung paghingi mo ng dispensa. Hindi na po siya nag-reply. At decided na siya talaga na nakapag-charge na sa kabilang church. Ngayon pa, 2 weeks na. Pero sabi ko sa aming reverendo, sabi ko, mas the best na way na gampanan natin rin yung nararapat na gawin natin. Sabi ko, kaluluwa yan. Sabi ko, yung Panginoon nga, iniwan niya yung 99 at kinuha niya yung isang tao para mapabalik. Kasi yung 99 na yun yung po pagkakasabi ko. Ewan ko kung mali yun, pero sabi ko sa kanya, yung 99 kasi, yung 99 na yun, 99% yung love ng Panginoon. At yung 1 na yun, tayo yun. At kailangan ng Panginoon maabot ang lahat. Kasi mahalaga tayo. Lahat tayo yung isa na yun. Lahat tayo kailangan ng Panginoon. At sabi ko, kung hindi man mangyayari na maging decided talaga siya na talagang doon na siya sa kabilang church, sabi ko, ayos na yun. Kasi hindi na natin siya pananagutan. Ang sinabi sa atin ng Panginoon na gampanan natin kung ano yung dapat natin gawin. At kung ano yung rule natin dito sa mundo na kailangan abutin natin, lalo tigit, nandiyan na yan. Kita natin, grabe, sabi ko, grabe yung kanyang sacrifice. At isang buong pamilya sila, na nakita ko talaga yung financial nila, na kahit hirap, talagang desidido sila na umattend ng church. Tapos yung asawa niya talagang dedicated dun na mag-worship, At grabe yung isipin mo yung asawa niya, give up. Sa Jollibee nagtatrabaho, Give up niya yung trabaho niya para sa gawain ng Panginoon. Nag-resign po siya. Ayaw siya pag-resign, nag-resign po siya, At sabi ko, kita ko yung yung puso at sabi ko may malalim siya na kaya dapat nating maintindihan at malaman natin kung ano ba yung pinakang ugat. Hindi lang 'yon, sabi ko. At yun nga, tinalikuran po ako ng aming reverendo. At sabi ko, decided daw, kung hindi kayo matutuloy, sabi ko, ako mismo, tutuloy, sabi ko. At yun ang in-insert sa akin ng Panginoon. Hindi ko kayo kasama, sabi ko, asawa ko isasama ko, sabi ko. Pagkatapos nito, decided na ako na talagang mag-on the go kami ng kaming mag-asawa. At yun, pinayagan kami. At sabi ng kuya ko, at kuya ko kasi yung leader dyan. Wala akong leader na isinend yung aming bishop kasi decided na sila na yun na Wala na. Alam nila na hindi nabibigay yung tao. Pero ako lang doon yun yung pinaka na sabi sa akin ni Utol. Tol, ikaw na mag-handle. Sabi ko, Tol, huwag kang mag-alala. Sabi ko, ang intindihin nyo, intercede nyo kami. Bago kami umalis dito hanggang pagdating doon, sabi ko, intercede nyo lang kami na maging matagumpay. Hindi yung aming sarili ang idadala namin, kundi yung Panginoon. Sabi ko, in-insert na sa akin ng Panginoon kung ano yung sasabihin ko at kung ano yung gagawin ko pagdating doon.
At alam niyo po, habang nagbabiyahe kami, ah, sabi nung isa kong kasamahan, sabi, "Brother, naka ano po kami, four wheels, libre po yung aming sasakyan yung kasamahan namin, medyo may kaya." Sabi niya, sagot niya. Pero sabi nung isa kong kasama na yung secretary namin sa men's fellowship, "Mga brother, may pondo pa tayo, hawak ko." Sabi niya, "Ngayon papagas tayo ng 500, tapos may sobra pa, ano tayo, magdala tayo kahit na tinapay." Sabi ko, "Maganda yung ano mo, naisip mo." At nag-decide po kami na bumili ng pandesal at saka ah, kape. Ano po. Pero pagdating namin doon, sa biyahe, dating namin sa bahay nila, natagpuan po namin chinat ko po muna pala yung asawa ko. Sabi ko, "Me, i-chat mo sila, si Teresa, na wag mong papaalisin si Arvin kasi pag na-detect nyo na kami parating, aalis yun." Pero may balak pala na umalis talaga, na papunta sana sila ng Pagsanghan, Laguna, at malayo-layo po yun. Pero grabe po yung ginawa ng Panginoon. Alam niyo po kung anong ginawa ng Panginoon. Pagdating namin doon, nakahiga po siya, nilalagnat, putlang-putla, nanginginig na. Kainitan po yun, nakakumot po siya. Akala po namin nagbibiro. At sabi nung kasamahan ko, "Brother, ayaw yata tayo makausap, nagsasakit-sakitan." At meron pa po nakalagay sa ulo, yung nilalagay po ng yung mga bata. Ano bang tawag doon? Cold fever. May nakalagay po na cold fever. Yung pala nilagyan ng anak kasi, nilalagyan din daw siya ni papa niya kapag may lagnat siya. Kaya nilagay niya sa papa niya. Kala po namin nagbibiro, pero warm welcome pa rin po yung binigay sa amin. At grabe yung Panginoon. Talagang sabi niya, "Brother, buti na abutan niyo ako." At ngayon lang daw siya, sabi niya, "Talagang nagtahi ako, brother, suka-tahi ako. Hindi ko alam kung bakit." Sabi ko sa kanya, "Way yan ng Panginoon, ayaw ka niya paalisin." Sabi niya. Sabi ko sa kanya, "Bakit?" "Kasi may ipapahayag sa yung Panginoon." At alam niyo ba, ang sabi niya sa akin, "Brother, alam mo ba, na naginip ako nung isang araw." Sabi niya, "Nanaginip ako nung isang araw. At yung panaginip ko, nakita ko si Bishop malungkot. At tapos ako, ang sama daw ng loob ko, galit na galit ako." Sabi ko sa kanya, "Alam mo brother, revelation yan ng Panginoon. At may confirmation yan. Ngayon, hindi mo na-confirm kung ano yung dapat sa'yo, ipinoprophesy sa'yo ng Panginoon, ay hindi mo maipaliwanag." Sabi niya, "Oo nga brother." At meron pa brother, pagkatapos ng kinabukasan, may na-encounter naman ako ng matanda at nag-share sa akin ng Word of God sa bangko daw nila. At ang sabi daw nung matanda, "Alam mo ba kapatid, ako'y umalis sa aming church." Sabi niya, "Alam mo ba kung bakit? Nagtampo ako sa lingkod ng Panginoon." Sabi niya. Sabi nung brother ko, yun daw ang sinasabi sa kanya. Sabi ng kapatid ko, sabi niya, "Bakit nag-share ka ng Word of God?" Sabi niya, "Kasi eto na yung ko, umalis ako sa church namin at gusto ko mag-share ng Word of God. Pero sabi niya, iba yung dating sa akin, brother eh." Sabi niya, iba daw yung yung feeling na niya, na dumarating sa kanyang puso. Sabi ko, "Brother, kasi pinaparating sa iyo ng Panginoon. Yan yung pangalawang confirmation sa iyo ng Panginoon na kailangan mo mag-slow down." Katulad niyan, ipinapakita niya sa iyo na yung matanda na yun, idinihatid niya sa iyo kasi yun ka. Ikaw yun na pinapakita sa iyo ng Panginoon na yung ginawa ng matanda na yun, ano ba, nasan ngayon yung matanda, di ba? Kung ano yung dala-dala niya, kung ano yung unforgiven spirit na dala-dala niya, ibinigay niya sa iyo, inilatag niya sa iyo. Bakit? Kasi yun ka. Ngayon, may unforgiven spirit ka, hindi mo nire-release, dala-dala mo. Nangyari doon, di ba, sa matanda, dala-dala niya yung unforgiven spirit at tinransfer niya yon sa iyo. At yun ay binibigay sa iyo ng Panginoon. Confirmation yan. At alam mo ba, ang Panginoon, pag hindi mo naintindihan yan, magpapadala uli siya. Alam mo kung sino yung pinadala? Kami yon, brother. Ito yung pangatlong confirmation ng Panginoon. Sabi ko, hindi kami pumunta rito para pagsabihan ka, pagalitan ka. Hindi. Nandito kami para ibigay sa iyo at ilatag sa iyo kung ano yung nais ng Panginoon sa iyo. Magbalik loob ka, brother, at magpakumbaba ka. Sabi ko, ito na yung pangatlong confirmation. Ngayon, kung hindi ka maniniwala at hindi mo paniniwalaan yung pananampalataya mo na matatag, sabi ko,
mababaliwala lahat. Lahat ng sakripisyo mo, mababaliwala. Bakit? Nandun yung unforgiving spirit sa puso mo. Sabi ko, napakahalaga niyan. Sabi ko, hindi tayo dapat tumingin sa tao. Kasi ang tao, nagkakamali yan. Kahit lingkod ng Panginoon, nagkakamali. Pero mahalaga, na ibigay natin. Humihingi sa'yo ng patawad. Pero ba't hindi mo ibibigay yung forgiveness? Sabi ko, ibigay mo. Bakit? Hindi man sa kanya maging kaluwagan yun. Sa'yo pa rin yung balik nun. Yung kaluwagan ng puso mo ay maire-release. Wala kang maidadala. Ilatag mo sa Panginoon. Ibigay mo sa kanya. At yung forgiveness, ibigay mo sa bishop natin. Sabi ko, hinihiling, sinasabi sa'yo ng Panginoon. Ikinukonfirm sa'yo ngayon. Kaya kami nandito. Sabi ko, ito yung ibinibigay at inihahatid sa'yo ng Panginoon. At alam niyo ba, umiyak yung aking kaibigan at kasama sa men's fellowship. At sabi niya, brother, pasensya ka na. Kung nandito man kayo, hindi ako parang nag-iisang bata na isipin niyo na immature ako. Yun ang sabi niya, no? Pero sabi niya sa akin, ay brother, humingi ako ng sorry, sabi ko. Sabi niya sa akin. Sabi ko, huwag ka sa akin, brother, humingi ng sorry. Sabi ko, alam ko naman na napatawad ka na ng Panginoon. Ngayon, kung talagang nais mo na makabalik, sabi ko, ibigay mo yung forgiveness. At sabi nga niya, nga brother, sa totoo lang, nag-church na kami kanina. Sabi niya, galing kami sa church. At hindi ko maintindihan bakit ako nagkasakit ng ganito. At hindi talaga siya makalakad, nanginginig po siya pagtatayo siya. Sabi ko yan kasi, alam ng Panginoon na may pupuntahan ka. Pero hinarang ka ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Way yan ng Panginoon. Bakit? Para malaman mo yung confirmation. At ngayon nalaman mo na yung confirmation. Ngayon nasa sayo na yung decision. Kung ano yung decision mo sa sarili mo. Kung tatanggapin mo ba yung inaalok ng Panginoon na para ikaw ay magpakumbaba o papatigasin mo yung puso mo at ipipilit mo yung sarili mong decision na alam mo naman sa sarili mo na mapapalis ka ng landas. O totoo brother, hindi tayo tumitingin sa mga church o anuman yung sa mga tao, sa mga lingkod ng Panginoon kasi pare-pares lang yan. Pero ibalik mo. Saan mo ba natanggap yung first love? Saan mo ba na-encounter yung unang first love mo sa Panginoon? Saan ka ba pinagpala ng Panginoon? Ibalik mo kung saan ka pinagpapala ng Panginoon. Tingnan mo, tanungin mo yung sarili mo. Sabi niya sa akin, brother, totoo, ibang-iba yung church natin sa pinag-church ko kanina. Hindi ko maramdaman yung nararamdaman ko sa church natin. Sabi ko, brother, alam mo, yan yung panawagan sa inyo ng Panginoon. Lahat tayo may panawagan. Nakikita niya kasi. Alam niyo po ba kung bakit? Grabe po. Kung ano po yung ginagawa ko nung nasa Laba kami. Ganun din po yung ginagawa niya. Talagang parang sabi nga, nakikipag-compete siya sa akin. Parang tinipang nakikita ko, nakikipag-compete siya sa akin. Pero sabi ko, tama yung ginagawa mo. Bakit? Hindi yung bishop o yung reverendo na kasama natin, ang audience natin. Yung ginagawa natin na tayo'y naglalahad na maisama natin yung mga tao na sa Bible study ay napakalaking bagay, di ba? Nakita ko siya, iba talaga yung kaya sabi ko sa kanya, brother, kumikilos ang Panginoon, pero kumikilos din yung kaaway. Bakit? Nagdo-double time siya. Kasi nakikita niya yung puso mo na talagang tapat yung paglilingkod mo at yung sakripisyo na ginagawa niyo ng buong pamilya mo na kahit wala kayong pera, ay pumupunta kayo ng church at yung pamasahe niyo, hindi biro, 500, balikan. Sabi ko, brother, kikita ng Panginoon yan. At alam mo, nakita mo rin kung paano hinandle ng Panginoon at nag-provide yung Panginoon sa buhay niyo. Alam mo ba, nawala na trabaho yung asawa mo, pero naipuprovide yung pangangailangan nyo at binigyan kayo ng business ng Panginoon at na-survive mo. At hanggang ngayon, pinapakita ng Panginoon kung paano siya kumikilos. Lakaran mo, brother, sabi ko sa kanya. Lakaran mo. At ibalik mo yung pinakang first love mo sa Panginoon. At sabi ko, mahal na mahal ka ng Panginoon, brother. Kaya kami dinala rito. Kasi ikaw yun. Yung sa 99, iniwan ng Panginoon. Ikaw yung nag-iisa. Hinahanap ka ng Panginoon. Gusto ko niyang ibalik kung saan ka nagsimula. Balik mo, brother.